At namimiss ko nga ang lutong Ilocano guys. Kaya ito, at magluluto tayo yung tinatawag nilang buridibod sa Ilocano. At bago ko nga umpisahan ang aking pagluluto sa buridibod guys, ay tinatanong ko muna ang aking hubby kung paano siya lutuin. So, ang inuna ko muna itong luya. So, yung luya nga ay pinisat ko lang talaga siya at hindi ko siya hiniwa. Tapos sinunod ko naman itong bawang at hinahalo-halo ko muna para maluto siya. At ayan, luto na at isunod naman natin itong sibuyas. At lutuin muna natin ng konti yung sibuyas, saka natin ilagay yung kamatis. At ilagay na po natin yung kamatis. At hayaan po nating maluto yung kamatis. At tinakpan ko nga muna ito para maluto yung kamatis. At pagkaraan nga ng ilang minuto ay, ayan, luto na yung kamatis. Kaya pwede na natin ilagay yung karne. Sa totoo lang, first time ko lang talaga magluto ng tinatawag nilang buridibod. At hindi ko na nga talaga inaasahan guys na masarap itong niluluto ko. Basta sinunod ko lang talaga yung sinasabi ng asawa ko. Kasi siya naman yung nakakaalam kung paano ito lutuin. Kaya ayan, sinusunod ko lang yung sinasabi niya. After ko nga mailagay yung karne at hinahango-hango ko na siya para halo yung lasa ng mga ingredients sa karne. After mga ilang minutes na niluto natin yung karne, kaya ayan, okay na siya at naluto na nga yung karne. At hinahango ko nga muna para lasa siya sa ingredients. So, lutuin pa natin ng kaunti yung karne at tatakpan muna natin siya para maluto talaga. Ayan, sa lakas ba naman ng apoy? Kasi talagang tuyong-tuyo yung mga kahoy ko dahil sa sobrang init ng panahon. At ito, luto na nga itong karne at naamoy ko na nga siya. At ilagay naman natin itong kamote. Kasi yung buridibod na tinatawag nila na lutong Ilocano ay meron nga siyang kamote. Sa amin kasi sa probinsya ay ang kamote ay pangluto lang talaga siya or panlaga kamo. Pero dito pala sa Pangasinan ay pwede siyang ihalo sa gulay. At nilagay ko na rin itong bunga ng malunggay kasi medyo mahirap din talaga silang lutuin kaya pinagsasabay ko na sila. At tinakpan ko nga muna para maluto yung kamote at saka bunga ng malunggay. Para lumambot yung kamote pero mabilis lang naman lumambot yung kamote. Ayan, luto na yung kamote at saka malunggay. Pero lutuin pa natin siya kasi kulang pa siya sa luto Pero naamoy ko na talaga yung niluluto ko. Mukhang masarap naman siya. Dahil siguro gutom na rin talaga ako. At late na kasi kaming kumain. Kaya late na rin yung lunch namin. Parang lunch dinner na rin ito. At ito, lalagyan na natin siya ng tubig. Kunting tubig lang guys. Huwag masyadong maraming tubig. At nilagyan ko na rin siya ng bagoong. Yung bagoong. Kasi yung bagoong talaga ang nagpapalasa dito. At hinango ko siya ng konti para mag-mix yung kanyang lasa sa mga gulay. Hito at tinikman ko nga yung sabaw niya kung masarap na ba. Ganyan talaga ako magluto guys. Tikim ng tikim. Kaya sa oras ng kainan, hindi na ako makakain ng marami kasi busog na ako. Kaya minsan mas okay pa yung ibang tao ang magluto or hindi ikaw yung nagluluto kasi pag ikaw ang nagluluto, hindi ka na makakain sa oras ng kainan. At ngayon ilagay naman natin itong mga buto-buto, kumbaga seeds. At hindi ko nga alam kung anong mga seeds ito kasi talagang binili ko lang talaga ito sa market, sa palengke. Kasi tinatanong ko nga kung paano lutuin yung buridibod. Kaya yan tinuro nga nila sa akin kung ano yung mga dapat ihahalo. At hindi ko rin talaga tinatanong kung ano yung mga buto-buto na yan. Basta bumili na lang talaga ako. At pinakuluan ko nga siya ulit para lumambot ulit yung malunggay tsaka yung mga buto-buto. At after ko nga siyang napakuluan kaya ito at i-check natin kung luto na talaga ito. O ayan, medyo luto na siguro ito. Parang ang sarap-sarap na talaga. Parang ang bango-bango. Parang sarap-sarap ng kumain. Talagang gutom na ako sa oras na yan guys. Kasi hapon na nga yan. Kaya natatakam na ako sa luto ko. At sa huli ko na nga nilalagay itong mga dahon-dahon or mga bunga ng mga beans at iba pa. Hindi ko alam kung anong tawag nung iba.
Kaya ayan, kasi mabilis lang kasi maluto yan. Kaya nilagay ko siya sa hulihan na yung malapit ng maluto lahat. At tinakpan ko siya ulit para maluto yung mga bunga nung beans na nilagay ko. After ng mga ilang minuto, ayan, check natin ulit kung luto na. Ayan, sino ba marunong magluto ng buridibud dyan? Mukhang perfect naman yata itong ginawa ko. Charot! At first time ko talagang magluto ng ganitong luto na buridibud na tawag sa Ilocano. At ito luto na nga ito at pwede na siyang tanggalin sa apoy. O siya, sana nag-enjoy kayo sa aking short video. See you sa aking next video guys. Bye bye!